Unidos hanggang Europa. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mega love shoutout po. Kamusta po ang lahat mga kababayan? Salamat po sa inyong pagantabay. Ayan, please like and share our live streaming dahil maganda po ang ating tatalakayin ngayon. Oo. So eto nga mga kababayan, no? Ito nga po mga kababayan, itong si Sara Duterte natagpo ang bangag na naman. Bangag na 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 ako. Bangag na po si Sara Duterte sa mga issue na pinupukol sa kanya dahil sa mga katarantaduan ng bangag na vice presidente natin. Isa-isahin po natin yan dahil kalat na kalat sa social media ngayon yung kawalangyaan ang pinagagagawa nito sa OBP at yung mga salitaan niya na hindi malunok ng kahit na sino man or hindi maintindihan kahit na sino man. Kayo ba? Na-adapt nyo ba yung mga sinasabi ni Sara Lustay ng bangag na yan? Ako pinagtataka ko mga kababayan, ba't may nauuto pa tong mga bangag na ito Ito po yung mga literal na bangag hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas, alam nyo, ito yung no? Ito yung nakakatawang transition, no? Yung kabangagan ng mga Duterte kasi sila yung literal na bangag, 'di ba? Tapos ibinabato nila kay Pangulong Bongbong Marcos na si Pangulo raw yung bangag. Kasi bakit po naisip ni Digong yun? Kasi nga nung during na sinasabi ni Digong yon sa stage doon sa Maisog Rally, siya po ay nakaturok ng fentanyl. Kakamariwana lang. Diba? Kakachongke lang ng tatay nilang karton. Diba? Kaya niya nasabi yung mga ganon sa harapan ng tao. Pambangag nga kasi yung diba? Yung ganong galawan. Tapos tignan nyo ito mga kababayan. Ito mga kabirador. Imagine niyo, ipapatawag si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Tapos kung ano-ano sasabihin, no? Kung ano-ano ire-request. Nahingi lang naman si Pangulong Bongbong Marcos ng suporta sa mga Duterte. Taliwas nga yung sinabi ni, di ba? Ni Digong, di ba? Sabi niya, itong si Sara raw ang nagpanalo. Itong mga Duterte raw ang nagpanalo. Hindi nga inendorso Di ba? Tanga, no? Ang tatanga. So, ibig sabihin, contradicted, di ba? Yung sinabi ni Digong sa press conference niya noon sa Maisog Rally, ibig sabihin mga kababayan, bulatas, 'di ba? Bangag nung time na 'yon. Nung nagsalita si Digong. Kasi bakit po? Imagine niyo, sasabihin isusumbat ng mga supporter ng DDS, no? Sasabihin dahil naman kay Sara, dahil sa mga Duterte kaya nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. Ungas, si Digong na nga nagsabi, hindi niya sinuportahan ang, sabi niya, bangag na presidente. Sa kanya na mismo nang galing yon, di ba? Bangag nga kasi si Digong nung panahon na sinasabi niya yun. Bangag po siya nun. Kagaya nito ni Sara Lustay, di ba? Sara Lustay, kung ano-ano, kung ano-ano ang pinagsasasabi, pag siya ini-interview, kayo ba naniniwala kayo? Normal yon? Ako paniniwala ako rito. Sa tingin ko, ito ay may ginagamit ito Alam niyo yung sa Paxilin, di ba? May gamot po ng Paxilin, yung tinatawag na tawag dito, pang-anxiety. Pang-anxiety, yung Paxilin ata yon, if I'm not mistaken, Paxilin. Ganun ata yung pangalan ng gamot. I-search nyo na, i-research nyo. So, siguro, kaya sinabi ni Sara Duterte, mga kababayan, dahil bangag nga siya sa paggamit ng gamot sa anxiety. Kasi anxiety yan ngayon si Sara dahil nga, 'di ba? Sabi niya sa sa interview sa kanya, sabi niya, yung pinagdadaanan daw niya hindi normal.
Hindi maayos. Worst to worst daw ang kanyang nararamdaman. Roberto Cabe, shout out po. Ayan. Ayan. Charlotte Cortez, shout out po. Gemaline Perez, ayan, shout out din pala sa ating Cereza Force family. I love you so much. At sa VMB, ayan, family natin, at sa M. Cervera Forever family. Shout out po sa inyong lahat. Yehey! No? Dumadami na ang nagmamahal sa atin, mga kababayan, mga kabenggador. At maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating munting channel. Good afternoon. Idol ko si Chiquito na Idol ko si Chiquito. Shout out sa iyo. Kilala ko to. Idol ko si Chiquito. Kilala ko to. Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na. Nakalive pa ba si Chiquito Junior? Oy, Chiquito Junior. Talaga naman sa Daanita. Ayan, jajakita na natin to. Ayan, ang mga taga-Japan warrior natin dyan. Mga taga-Japanski. Ayan, shoutout sa inyo dyan, no? Ayan, Bistak Denmark. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, sa lahat po ng mga taga-Denmark. Ano bang pera dyan sa Denmark? Parang iba rin ang pera dyan, no? Hindi pa ako nakakita ng ano dyan, May mga nagpapalipad na mga taga-Denmark. Sana maranasan natin, ano? Nagparinig, Joke lang po. Kayo naman, hindi naman kayo mabiro. Alam niyo mga kabengkador, tayo palabiro lamang. 'Di ba? Sa tropa nga sanayin lang ng biro, 'di ba? Pero kung seryosohin niyo, why not? 'Di ba? So, madali naman tayo kausap mga kabengkador, At yun nga, no, mga kabengkador. Shoutout po sa mga taga-US. Ayan, at salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan, at sa mga taga Hong Kong, ayan, shoutout sa inyo. At sa ano po, taga yan, sa Denmark, taga Europe, ayan, European Union. Shoutout po sa inyo. At sa dito po sa Asia, ayan, Japan, Hong Kong, Thailand, Indonesia, ano pa? Indonesia, Vietnam, ano pa ba? Ano pa ba? Wala na, no? At buong Pilipinas po, no? Shoutout po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito nga mga kababayan, no? Ituloy natin yung pinapaliwanag ko. Kasi ito si Sarah, 'di ba, nasabi niya, Paxilin, ganon. So yung pumapasok sa utak niya, gamot mga kababayan. Literal na gamot. Literal na gamot, pakita ko sa inyo. Eto, pakita ko sa inyo. Yung literal na gamot na Paxili. Paxili ata ang ang pangalan ng ano na 'yan. Kasi ayon sa aking research team, no? Sana all may research team, ano. Kasi Paxili ka hindi mo alam, 'di ba? Bangag lang ang hindi nakakaalam ng Paxili ka. Eto Ayon, Paxin mga kababayan. Ayan Paxin. Ayan para sa mental health condition. Ayan mga kababayan, kala nyo binibiro ko kayo Ayan kasi yan yung unang pumasok sa ni Sarah Lustay. 'Di ba, nabangag. Ayan treats mental health condition, major depression, generalized anxiety, social phobia, 'di ba? Kaya naisip niya yun. Kaya naisip ni Bangag na Sara yan. Kasi bangag na siya, overdose na siya malamang dito sa iniinom niyang Paxin. Ayan malinaw na malinaw, Paxin. Di ba? Ibig sabihin, kaya naiisip niya, sabi niya siguro, ano to, gamot? Di ba? Tignan nyo, mapapansin nyo kasi mga kababayan, the way siya magsalita, kala nyo nagbibiro ako eto, ebidensya, Birador Pikwa, ilalabas natin ebidensya, di ba? Dahil wala tayong effects, kantahin na lang natin. Di ba? Hindi, papakita ko sa inyo ebidensya, kala nyo Eto po yung ebidensya, malupit to mga kababayan, malupit tong ebidensya na to. Eto po. Wait lang. Ayan, ito panoorin nyo,
Oh. Asan na yun? Hmm. Ito. Ah. Ayan ha. Wait lang. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tatakbo daw siya bilang Pangulo ha. Tatakbo daw siya. Atok. The good Vice President aware, familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. Kaya mo yan. That's not Putang ina. Sige, tinawa na lang Tayo. Madam Chair, Yusuf Pepin will answer the question. Anak ng tokwa talaga I do not want to answer that question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Ma'am Cervera forever, Ma'am Beth. Ayan, Jesus. Ayan, shoutout po sa inyo. Want to answer that question? About Fox, hindi ka na balak mo sa Pilipinas. Ano? Vaccine? Yung vaccine. Vaccine? Hindi, ma'am. Vaccine ka. Do you know anything about that? Wala ako. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Nakita nyo na mga kababayan, tatakbo daw siya presidente tapos may sayad. Diba? Addictus. Ganyan yung mga literal na bangag. Imagine niyo ang lakas ng loob niya magsabi na siya ay tatakbo bilang isang presidente. Ang bansang Pilipinas, anak ng toko ang pakitong-kitong na talaga, Sara, wag mo nang ipilit, bangag ka Yung pagkabangag niya, huling-huli sa lahat ng camera interview niya. Sa lahat ng mga live interview niya, mga kababayan, huling-huli po si Sara Lustay Duterte na kung saan talagang grabe yung mga pagsagot, mga kababayan. Ang lakas makabobo, di ba? Ikaw ba gaganahan ka ba iboto? Hindi, real talk, gaganahan ba kayo? Di ba? Sa Dinita, gaganahan ba kayo? Ayan si Ma'am Dali Babes, tulad ni Ma'am Dali Babes. Shoutout Ma'am Dali Babes Castro shoutout po. Di ba? Tulad yan, gaganahan ba kayo iboto yan? Kahit ba sabihin na natin, for example, walang-wala na. Kahit na sinong tumakbong makalaban nito, yun ang boboto mo Di ba? Yun ang boboto mo talaga. Admin Joby, shoutout sa lahat ng admin VMB. I love you so much. Ayan. Di ba? Kahit sino. Kahit sino iboboto mo, wag lang ito. Di ba? Nakakatarantado Bukod na sa sira ulo yung mga salitaan niya. Di ba? Narinig nyo naman kung paano ayan isa pa It is a significant milestone indeed for an institution to have had one. Sorry, excuse me. Hindi ako naglagay ng sunblock. Happy World Pandesal Day. Ang pandesal. Pandesal Hindi siya hindi siya ordinary. Kaya mo yan. Palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Pandesal daw, hindi ordinaryong palaman. Bangag ang puta. Pag nakapanood ko talaga ito, mga kababayan, mga kabengador, love trip talaga to si Sara, Alam mo yung lutang na lutang siya, Yung parang kakaturok lang ng anti-tetanus. Tapos na-overdose ka sa anti-tetanus. Lutang na lutang Bangag na bangag di ba? Ma'am Catalina Marquez, di ba po? Sa lahat ng mga bagong pasok diyan, di ba? Kitang-kita natin rinig na rinig natin, mga kababayan, kung gaano ka bangag, di ba? Biruin nyo, ang pandesal daw ay hindi ordinaryong palaman. Kailan pa naging palaman ang pandesal, gaga ka?
Ang pandesal nilalagyan ng palaman, hindi pinapalaman ang pandesal sa tinapay, boba. Palakpakan, ang bangag na yan, di ba? Tang-inang bangag yan, oh. Ang sakit sa bangs. Di ba? Oo. Ang pandesal ay hindi po ordinaryong palaman. Hindi na ordinaryong palaman po. Pakinggan pa natin yung kabangagan nito, ha? Pakinggan pa natin, oh. Ulit, oh. It is a significant milestone indeed Ah. for an institution Ah. to have had one. What? Oh. Sorry, excuse me. Hindi ako naglagay ng sunblock. Happy Adik eh. World Pandesal Day Ah. sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong Palaman. palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz, tapos daing. Ulan sa Bisaya. Yung daing. Boneless na siya. Tinatanggal ko siya sa, sa mga buto. Tapos nilalagay ko siya dito. Palakpakan ng bangag na yan. Tayo na love trip, gag. Kaya ayaw ko pina-play yan eh. Aray ko, pinagpapawisan ako sa'yo. Bangag Sara Duterte. Bangag na bangag. Nilalagay daw sa buto. Sanggala talaga, oh. Hayop ka, hindi kita ma-reactionan. Tayo tawa na lang mabibigay ko sa'yo eh. O, pa-reactionin mo muna ako, Sara. Putay. Ang love trip kasi, no, mga kababayan, mga kabenggador. Aray ko, wait ka lang. Nagluluhamat ako. Aray ko. Grabe, no? Grabe. Grabe yung statement niya rito. Lupit, napaka... Sana nakita, favorite daw niyang palaman, cheese whiz. Tapos yung boneless daw na, dinaing na boneless. Tapos pinapatong daw niya sa buto. Hey! Oy, DDS, mga DD shit, mga yung nyo, yung amo nyong bangag, iboboto nyo. Tangina, kahit walang wala na. Tapatan ni Empo ito o ni Taado, ni sino pa ba yung mga kahit si Bayani, kahit si Tado, kahit si si patay na pala si Tado, kahit si Empoy. Kahit yun na lang ang tumakbo, mas pipiliin ko pa yung kaysa dito sa bangag na to. Kasi grabe, grabe yung mga statement niya, pambangag talaga, literal na pambangag. Saka nakakita, pandesal ipapalaman. Sabi niya, yung pandesal daw ay masarap, no? Masarap, paborito. Hindi raw ordinaryong palaman ang pandesal. Kailan pa naging palaman yung pandesal, di ba? Nantokwa talaga, Tapos sinabi niya, may pinapalaman daw siya ron, favorite niya, cheese whiz, na may boneless na isda, na dinaing. Tapos, ipinapatong daw niya sa buto. Palakpakan ng putang inang bangag na yan. Tapos sasabihin nila si Pangulo yung bangag. Ito, ebidensya, bangag na 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 bangag si Sara. Na bangag. Hayop ka, Sara Lustay. Papasayaw ako sa'yo? Animal ka? Tuloy natin, lap trip to eh. There will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. A plan C, Your lives, you do not control your lives. Your lives is under magnificent God.
Saan na napunta, di ba? Yung alam mo yung may sinasabi siyang diretso, biglang bumababa, no? Pumupunta ng underpass, underground, overpass, no? Biglang liko, papunta atan Sogo. Di ba? Hindi mo maintindihan kung saan papunta yung kanyang salita. Oy, ayan paki-subscribe po si Tolteo Makata. Ayan, isa po sa mga kaibigan natin. Na YouTuber din si Tolteo Makata. Shoutout sa iyo. Tuloy natin. In his time. Dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na pinasang budget, kaya sila nakapirma sa impeachment mo sa Congress. Yun is fake news. Kaya mo yan. Kaya tawa nakatuloy ni Yusek, Apaka-bobo, no? Diba, mga kababayan? Yun ang literal na pambangag talaga, mga kababayan, mga kabenggador. Diba, narinig nyo kung paano magsalita, yung totoong bangag. Meron po tayong, gagayahin natin si Digong. Putang ina. Meron tayong vice presidenteng bangag. Yun yung bagay sa kanya, mga kababayan, 'di ba? Yun sinasabi ni Digong. Dahil yun ang totoo at yun yung nakikita natin. Tingnan nyo, may papakita pa ako sa yung litrato niya. Nung panahon, mga kababayan, nung panahon, nung panahon na siya ay nung siya ay bata pa. Nung siya ay bata pa, mga kababayan. Ang lakas mo manlait, mukha ka palang pinabayaan ni Digong. Mukha po siyang pinabayaan ni Digong, mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Tignan nyo, mga kababayan. Hindi naman sa nilalait natin si Sara. Ayan, diba? Ito na yung pinakamagandang version niya, mga kababayan. Nakita nyo? Tingnan nyo mabuti. Di ba? Parang bata pa lang, pinabayaan na ni Digong para maging bangag. Hindi naman natin sa sinasabing gumagamit siya, pero nasa itsura kasi, di ba? Hindi natin alam kung anong ginagamit niya, di ba? Para maging ganito yung itsura niya, mukha siyang kambing na may bangs na bangag. Di ba? Kaya pala malaki galit niya kay Digong, mga kababayan, doon sa tatay niyang bangag na sa fentanyl at sa marijuana. Kaya pala galit siya ron, mga kababayan. Mukha naman talagang pinabayaan, tingnan nyo, Di ba mukhang rebelde, mukhang batang rebelde. Tapos ang lakas manlait kay Jose Claire Castro na pangit, di ba? Nahiya naman kami sa itsura mo, di ba? Yung itsura mo, lalo na to, pambato to ikaw ba pang-ID mo ba to? Hindi, tanungin ko kayo. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get caught.